17 verse 11 to 19. Ating basahin, sundan niyo lang. Luke chapter 17 verse 11 to 19. Sabi sa Tagalog, nangyari na habang sila ay nasa daan patungong Jerusalem, siya ay naglakbay sa lupain pagitan ng Samaria at Galilea. At sa kanyang pagpasok sa isang nayon, doon ay sinalubong siya ng 10 lalaking kitungin or may leprosy. Tumayo sila ng malayo sa kanya. At nilakasan nila ang kanilang tinig, sinabi, Isa o Jesus, Amo, maawa ka sa amin. Nang makita niya sila, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo at ipakita ninyo ang inyong mga sarili sa mga pari. At nangyari nga na habang sila ay papunta, sila ay nalinisan. 15. Nang makita ng isa sa kanila na bumalik siya ng may malakas na tinig na niluluhati ang tuhan. Yumuko siya sa paanan ni isa, nagpapasalamat sa kanya, isa siyang Samaritano. Sumagot si isa, sinabi, hindi ba 10 ang nilinis? Kasi 10 yung may sakit na leprosy or sakit sa balat. Sa 18, nasaan ang siya? Wala bang ibang bumalik upang luwalhatiin ang tuhan maliban sa dayuhang ito? 19, sinabi ni isa sa may sakit, tumayo ka at humayo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang tuhan bless sa kanyang parang. So, makita lang dito sa ating binasa, yung may sakit, mga 10 may sakit, pero yung lahat na yun gumaling dahil sa kay isa, pero meron ditong isang foreigner, isang dayuhan, na pagkagaling niya, bigla siyang bumalik, siguro tumakbo siya pabalik sa kay isa, at yumuko at nagpasalamat sa kay isa sa ginawa ni isa sa kanya. So, pagpasalamat or anong pagpasalamat sa anong pagpasalamat sa sama? Pagsukulan. So, most of the time, halos kadalasan sa ating panahon, ang ating pinapasalamatan, pag meron tayong ledsike is material na bagay, yung mga pera, or mga bagay-bagay, or physical na pinagaling tayo. We are grateful sa mga financial, mga pera na natanggap natin, mga ledsike, physical health, pasalamat tayo sa ganyan. Or like the 9 men, kagaya sa mga 5, siyam na lalaki na sinasabi dito sa ating text, we are thankful for nothing. So our text, sa ating binasa ngayon, isang lalaki na gumaling sa kanyang sakit, napakita kung ano ang dahilan, ang cause ng kanyang pagpasalamat. It is good to be thankful for the material. Maganda na magpasalamat tayo sa mga material na bagay, sa physical, sa health. But there are some things more valuable than that. Pero mayroon pang ibang bagay na mas pinaka-importante sa ganyan. And this morning, I would like to examine this man's story today and show a man who is thankful for grace. Na ang tao na thankful, grabe ang pagpasalamat niya sa grasya o sa ledsike na natanggap niya sa kay Tuhan. So our prayer is that ang Tuhan sana tulungan tayo na makita natin ang rason sa ating pagpasalamat. Number 1, ang tragic condition. Tragic condition, ang pangit na kondisyon ng mga tao na ito. Verse 11 to 13, sinabi dito sa 11 to 13, on the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee, and as he entered the village, he was met by 10 lepers who stood at a distance and lifted up their voices, saying, Isa, Master, have mercy on us. Tragic condition. Dahil sa kanilang sakit, inilayo sila ng mga tao, hindi sinali sa komunidad. Nilagay sila doon siguro sa liblib, na malayo talaga sa tao. Dahil ang condition nila is leprosy. Na ibig sabi sa Leviticus, yung pag meron kang sakit na leprosy, yung mga balang-balang mo, unti-unting matanggal, yung leprosy, pag meron kang sakit na ito, o
unti-unting matanggal itong mga daliri mo, ganyan, bigla na lang matanggal itong ilong mo, ang tainga mo, na hindi ka nakakaramdam ng sakit. Yun ang condition nila. So, ang condition nila, deeper than skin, yun nga sinasabi ko, pag ito magkaroon ka ng sakit, pag meron lang dito sa isang kamay, mag-spread yan dito sa buong katawan natin hanggang buong katawan ang magkaroon ng leprosy. So sabi pa rin, itong leprosy, nakakatakot to siya before, pero ngayon meron namang mga gamot to. Nakakatakot to dati dahil nakakahawa to siya. So it defiles, makakadumi sa isang tao, and ang magiging dahilan, ang magiging condition, i-isolate ka, ihihiwalay ka sa mga tao. Example, pag may sakit dati, example ko, pag may sakit ako, ang gagawin ng mga tao dati, ihiwalay ako sa aking pamilya, ipalayo ako doon ilagay ako doon sa malayong lugar, na pag hindi ako, na walang kahit na sino sa pamilya ko ang makakabisita. Pag hindi ako gagaling, doon na lang talaga ako mamatay. Walang maglibing sa akin. Kasi walang tao na magalapit doon kasi you are isolated, bawal kang puntahan. So, and then sabi pa nga dito, disdain for the fire. Yung iba is tinatapon, sinusunog dahil sa ganyan na sakit. So, leprosy, defiled, distance, and doom all who are afflicted by it. So, kung makita natin dito, napakaklarong picture sa kasalanan na naka-apekto sa humanity. Na pagkaroon ng sakit ng tao, which is ang kasalanan, tayong lahat ay napalayo sa kay Tuhan. So, ang destination natin is doomed at isolated, defiled by the sin, nadumihan sa kasalanan, at ang direksyon natin is, ipapalayo tayo sa kay Tuhan. So, kung tingnan natin dito, 9 na Hudiyo at isang Samaritan. Ibig sabihin ng Samaritan, isa siyang hintil na hindi siya equal sa pantay ng mga Hudiyo itong Samaritan. Pero kung tingnan natin, itong siyang na Hudiyo at isang Samaritan, they are made equal in their affliction. Naging pantay sila sa kanilang sakit. So, in Romans 3:22, sin, great leveler, have you been delivered from sin? Yan ang tanong na ang kasalanan nagpapatunay lang na pantay-pantay tayong lahat, na dapat na itawag ito, bigyan ng anuhan ng Tuhan na itapon doon sa lugar kasi lahat tayo. Pero dahil sa grasya ng Tuhan, makita natin dito. Ano ba ang naging ang condition nila ganun? Meron silang sakit na leprosy. That's why, sa pagdaan ni Isa Almasi, siguro nakarinig na sila, may balita-balita na merong isang person na kaya makapagpagaling, kaya makapagaling ng bulag, makapalakad ng pilay, lumpo, or kaya siguro nabalitaan nila na itong si Isa Almasi nakapagpakain ng 5,000 na tao. Kaya sa pagdaan ni Isa Almasi sa lugar kung asan sila na-isolate, ang ginawa nila, sige sila magtawag sa kay Isa Almasi, Master, Isa, tulungan mo kami. Siguro ganun ang pag-ano nila. So, had heard him about somewhere. So, siguro narinig nila si Isa sa kay Bartimaeus, sa woman na may issue sa blood. So, sa anak ni Jairus, sa mga napasukan ng shaitan, blind, pinakain. So that's why they cried out in faith, Tuhan, Isa Almasi, tulungan niyo kami. Tulungan mo kami. That's why ang tawag nila Master, ibig sabihin Chief Commander. They recognize His power and His authority to heal. Na-recognize nila ang kapangyarihan ni Isa Almasi at ang otoridad ni Isa Almasi na magpagaling sa kanila. They did what the sinner needed to do. Ginawa nila kung ano dapat ang kailangan gawin ng makasalanan. So they cry out to Isa. Umiyak sila sa kay Isa. Naghingi sila ng tulong sa kay Isa because He is the only one who has the power to deliver the lost person from his sins. Natanging si Isa Almasi lang ang may kakayahan na i-deliver ang isang nawawalang tao dahil sa kasalanan.
Kaya ang sinabi ni Isa, yung sa Matthew chapter 18, come unto me. But ang tanong, tinatawag ba natin si Isa sa ating buhay? Pangalawa, a tragic condition and a tremendous and a majestic compassion. Compassion, yung awa ng Tuhan. Ang awa ni Isa Masih, verse 14. Sabi niya dito, when he saw them, he said to them, go and show yourself to the priest, and as they went, they were cleansed. Sabi ni Isa Masih, kasi naghingi sila ng tulong sa kay Isa Masih, sabi ni Isa, pumunta kayo sa mga pari at magpatingin kayo na nalinisan na magpatingin kayo doon. So habang lumalakad sila, papunta doon sa pari na sinabi ni Isa Masih, gumaling sila sa kanilang sakit. So, under the law, so sa according sa law, itong mga may sakit na leprosy, hindi nila deserve ng kahit ano. They deserve nothing. Because kung meron kang leprosy dati, you are considered as dead. Consider ka na, napatay na. They were all under a death warrant, but kung tingnan natin, si Isa Masih, walang utang sa kanila. Walang utang, walang kahit anong ginawa nila para sa kay Isa Masih. But when they met him, sa pagka-harap nila sa kay Isa Masih, nakakita sila ng grasya. Grasya, awa. So his perception, ang perception ni Isa Masih, he saw far more than their outward condition. Nakita ni Isa Masih, ang condition nila is may leprosy. Pero mas alam ni Isa Masih kung ano ang mas kinakailangan nila. Kung ano ang mas kailangan nila. Kailangan nila ng mag-deliver talaga sa kanilang kaluluwa na hindi sila matapon doon sa naraka or sa impyerno. So, he saw the deepest needs of their hearts. Nakita ni Isa Masih ang pinakakailangan talaga ng kanilang puso. He wanted to do more than heal their bodies. Kagaya nitong Samaritan, gusto nilang makilala, gusto nilang meron talaga makita niya si Isa Masih. Maraming tao, iniisip nila na kailangan nila ng pera. Kailangan talaga ng pera kasi araw-araw kailangan natin. Kailangan ng health, mga bagay, etc. Marami pa. But alam niyo ba na si Isa Masih, alam niya kung ano talaga ang pinakakailangan ng tao. Ang pinakakailangan ng tao is yung kaligtasan. He sees you like you are. Nakita niya na kung walang isa sa buhay, kung walang Tuhan sa buhay, sigurado, pangit talaga, kung tragic na kondisyon na merong leprosy, mas lalo pa kung wala kang Tuhan sa buhay. Kung wala kang Panginoon sa buhay. What does he see when he looks at you? Ang tanong, ano kaya ang nakikita ni Isa Masih sa atin ngayon? His perception, ang plano niya, ginawa niya kung ano ang kalooban ng Tuhan. Kung ano ang gusto niya. In Leviticus chapter 14, that's still how it is done. There is only one way to Tuhan. May tanging iisang daan lang papunta sa kay Tuhan. At ang kanyang pangalan ay si Isa. John 14:6, Yahya 14:6. Sinabi ni Isa Masih, akong daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan, walang makapunta doon sa surga kung hindi dadaan sa akin. Ang plano ng Tuhan sa atin is to bow Him, tawagin si Isa Masih para sa ating kaligtasan. At ano pa? Pinakita ni Isa Masih dito sa pamagitan ng kanyang mercy, sa kanyang awa, ang perception niya, nakita niya kung anong kondisyon, ang plano niya, at ang kanyang kapangyarihan, pinakita niya. As soon as they turned and obeyed the Lord's command, they were healed. Pagkasabi ni Isa Masih, pumunta kayo sa bigla silang pumunta talaga sila sa sinabi. Sinabi ni Isa Masih, bawat sinyalis ng sakit na meron sila, nawala from their bodies. That is what Isa Masih does for all that comes to Him. So, makita natin dito, what is meant for a leper? Ano ibig sabihin nito para sa may leprosy? What it means for a sinner? Kung tayo may makasalanan tapos si Isa Masih nagligtas sa atin,
ang resulta is na-reconcile tayo, na dati kalaban tayo ng Tuhan dahil sa ating kasalanan, we are bound to hell, ngayon na-reconcile tayo sa Kanya. Kinonsidera tayo ng Tuhan, binigyan tayo ng privilege na maging pamilya niya. Binigyan tayo ng kaligtasan, we are adopted by Him, ang ating patutunguhan ay doon sa surga. The instant faith is exercised. Salvation is accomplished. It doesn't take all day. Kaya sinabi sa parmanituhan, ngayon ang araw ng kaligtasan. Kaya importante na meron tayong Tuhan sa ating buhay. Meron tayong isa sa ating buhay. And lastly, a thankful convert. Na merong 10 na may sakit, pero isa lang ang bumalik. In verse 15 to 19 natin basahin. 10 are healed, only 1 returns to give thanks to Esau for his grace. Ang 10 gumaling, pero itong 9 hindi bumalik. Tanging isa lang ang bumalik, at yung bumalik pa is yung dayuhan, isang Samaritan. So, makita natin dito, his realization, he realized 2 things, itong Samaritans. He had been healed, pinagaling siya ni Isa Almasi, at pangalawa, na-realize siguro ng Samaritans na hindi niya kailangang magpunta sa temple because he is a Samaritan. He is a Gentile. Ang law, the law of the Jews had no authority over him. He came back, bumalik siya, pagkatapos niyang gumaling at nagpasalamat siya kay Isa Almasi for what he had done for him. Pero ang 9, walang honor sa law. This man knew that he had met grace. Alam ng tao na kung hindi dahil sa kay Isa Almasi, hanggang ngayon, sabi niya, kung hindi dahil sa kay Isa Almasi, siguro andun pa ako sa lugar kung asan ako na-isolate. Siguro maubos na lang itong aking mga parts sa aking katawan. Mamatay na ako kung hindi dahil sa kay Isa Almasi. That's why, bumalik siya, siguro tumakbo siya, bumalik doon, lumuhod at nagpasalamat, Tuhan, salamat Isa sa pagpagaling mo sa akin. He met grace. And nagsaya siya. He kept on praising Tuhan, he kept on praising, nagpuji sa kay Isa Almasi. No wonder if it ever dawns on us all that the Lord has done for us, we will be hard to handle. Because sa pagbalik ng may sakit na leper, yung may leprosy, yung Samaritan, pagbalik niya, sabi niya, you are worthy to be praised. Narapat kang pujihin. But we are far behind in that department. We need to take the time to be thankful for His grace in our lives. Kaya sa atin, dapat maging kasanayan natin na magpasalamat sa kay Tuhan, sa kay Isa, sa grasya na sa ating buhay sa araw-araw. We need to develop the habits of praises. Maging maging thankful sa kung ano ang ginagawa ng Tuhan sa atin. For conclusion, sinabi niya, something happened. No wonder, itong may sakit na Samaritan, nagsabi siya, thank you. At nagpuji sa kay Tuhan. But can you hear the heartbreak and the voice of Isa Almasi? Kung tingnan natin sa statement ni Isa Almasi, sabi niya sa 19, sa 18, 17, sabi ni Isa Almasi sa 17, then Isa Almasi answered, were not the 10 cleansed? Di ba 10 kayo na nalinis? Asa na yung siyam? Asa na yung 9? Where are the 9? There should have been 10 men bowing in thanksgiving. Dapat merong 10 na magyukbo, na magluhod, para magpasalamat sa kay Isa Almasi, pero tanging isa lang ang nagpasalamat. All 10 had experienced God's providence in bringing Isa Almasi. Christ, compassion, nakita nila, at ang pagmamahal ni Isa Almasi sa pamagitan ng paggaling sa kanila, and His power that made them whole. Something happened in this man's heart as well as in his body. Itong Samaritan, sabi niya, it whole. It made you whole.
in verse 19. And he said to him, "Rise and go your way, your faith has made you well," or made you whole. Whole means, ibig sabihin, saved. Hindi ka lang gumaling sa iyong physical na sakit, gumaling ka din sa iyong sakit sa kasalanan. Ibig sabihin, you made me, ginawang whole ng Tuhan ni Isa Almasi itong bumalik. Ibig sabihin, yung kaluluwa niya kasali sa ginaling ni Isa Almasi. 10 got new bodies. Itong 10, nagkaroon sila ng bagong katawan, fresh na katawan, pero ang isa, nagkaroon siya ng bagong puso. He was thankful for grace, but ang tanong sa atin, how thankful are we for the greatest gift of all? Gaano tayo ka yung mapagpasalamat sa greatest gift na natanggap natin, which is Isa Almasi. The amazing grace of Tuhan, God that set us free from our sins. Ang napaka-amazing na grasya ng Panginoon na nag-set us, nagbigay ng freedom sa atin. He is here sa atin. Andyan siya if we need salvation. That's why sa ating mga puso, sa ating mga buhay, kailangan natin i-cultivate na, i-develop na maging magpapasalamat tayo, especially sa kaligtasan na ibinigay sa atin ng Tuhan. Kasi yung kaligtasan na ibinigay sa atin, yung greatest gift na ibinigay sa atin ni Tuhan, yun ang hindi natin mababayaran. So, magtayang lahat, please. Magdua tayo. Tuhan, salamat sa umaga ito. Salamat sa iyong grasya. Salamat sa iyong mensahe. Lord, help us to develop a thankful heart, maging mapagpuji na buhay sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Tulungan mo kami, Tuhan, na ikaw po ang mapuji sa lahat ng gagawin namin. Salamat sa iyong grasya, salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong parmana palagi namin narinig. Bless mo ang bawat isa, i-bless mo ang bawat puso namin. Sana po ang aming direksyon sa aming buhay is mas kilalanin ka ng lubusan, mahalin ka namin ng lubusan, at mapuji ka namin, maluwalhati ka namin sa aming buhay. Ito pong dalangin sa pangalan ni Isa, ang aming Tuhan tagapagligtas. Amen. Tulog na. Gusto niya palang matulog. Ay. Ito na ko. Kaya lang siguro ako suotan.